natin yung tofu. Kapag hindi na ipadana sa atin yung hirap sa buhay, mahirapan tayong mag-survive. So hanggang ngayon bumabagyo pa rin. Kaninang umaga, mga 2:30, dumating yung ulan. Okay, it's cool. Pero kailangan tuloy pa rin ang buhay. Labas tayo ngayon. Buti may chadir ako nakatabi pa rin sa ano. Saan? Altar. Nung pumunta ka doon kanina? Oo. Lakas lang ng hangin. Eh may buti meron ako extra pa din sa nakatabi. Ayun, nandun lang yun, ang ulog lang yun. Sige. So yan, grabe pa rin yung ulan. So yun, tingnan nyo naman, tumba na. Wala, rain or shine pa rin. Kailangan talagang gumilos gumalaw pa rin. So ngayon, pupunta natin yung lugar dito sa community kung marami mang naapektuhan. So far, mataas yung hangin kaya hindi siya masyadong apektado yung mga nasa baba. Pero yung mga matataas na puno, yun yung mga nasira kagaya nito. Ayan. So yan. May program pa rin kami. Tuloy pa rin ang buhay dito sa loob kahit anong mangyari. At di naman gaano ngayon maulan. Mahangin lang talaga. Basag? Oh? Lakas na hangin talaga. Anong pinantakip doon? Hindi, wala. Kasi ano, Open lang siya? basag yung tubig eh. Papagawa yun. Yung loob na ako na Hindi nabasag. naman. Okay naman yung loob. Taas talaga ng hangin. Actually yung ulan medyo okay lang, yung hangin lang talaga. Mantakin mo, wala pa nakatutok yung bagyo sa atin. Samantalang yung ibang lugar siguro, nako, grabe ngayon. Kaya nga doon sa amin, Isabela tumama talaga mismo target. Buti tumawag ako sa amin. Wala naman daw nangyari sa mga pamilya ko doon. So, at dahil nga sa malakas na ulan at hangin, dulot ng bagyo, hindi kami makalabas para sa ibang services namin at outreach program. So nag-usap-usap na lang kami magkakasama na magluto na lang para sa aming buong community. So ito lang naman yung ginagawa namin sa community. Maganda talaga pag yun nga, tulong-tulong kami lahat. At dahil nga maulan, nag-decide ako na magluto na lang ng hot pot para sa lahat. Mainam na yung sabaw para mainit sa katawan kapag ganitong mga taglamig. Natin yung tofu. Ang layo ko, no? Grabe. So malapit na matapos ang ating niluluto. Ngayon, ang susunod naman, lagay natin yung ibang gulay. Kagaya ng pechay at saka repolyo. Ayan. Kung maglalagay na rin ako ng dry tofu. Signal, Marta. We're done na. Kakain na yung mga devotees. Yan, taglamig. Ito yung lagi kong pinagdadasal sa buhay. Na kahit anong mangyari, umulan man, umaraw, bumagyo, nasanay ang ating mga pamilya, mga kaibigan, mga mahal sa buhay ay manatiling ligtas at malayo sa kahit anumang kapahamakan. Kumusta yung niluto? Okay na po. Grabe.
So dahil malakas ang ulan, tumutulo na yung mga mga lulod. Ayusin natin. Ito yung problema. So nakita namin kung anong dahilan kung bakit nagtutulo sa baba, sobrang lakas. So ito pala barado, so kailangan linisin at tignan natin paano. Okay. So ang problema natin yung alulod. Lakas kasi ng ulan. Ayusin natin yan pagtapos na ng ulan kasi mahirap siya ayusin. Woo! Grabe. Ayan yun. Saan natin pumunta doon sa kabilang pa natin mga kapitbahay kasi kailangan nila ng tulong at binabaha sila. Bawas yung mga gamit nila. Kailangan natin tumulong. Ano nangyari sa'yo? Okay, sayang yung puso. Oh, sayang. So, kinuha ko to sa mga natumbang mga sagingan dito sa amin. Sayang eh, pwede pa to i-over. So, ano, success ba? Natapos na kami, success ba? Success! Sasakay pa kami ng jeep. Sasakay kami ng jeep, 3 sako. Oh my God. Isang hawak kong sako dito, tag-isa kami. So ayun na nga, pagtapos namin kumain, Isa sa kami. nagkaroon pa kami ng magandang kwentuhan about sa buhay-buhay, sa mga nangyari sa amin, paano kami nag-umpisa, Kami sa dulo-dulo kasi at ano yung mga bagay namin natutunan habang nandito kami sa loob ng temple. Hihilain mo naman yun. Pagtapos nun, isasakay mo naman sa tricycle. Pag sumakay ka ng tricycle, hanggang gate, diyan ka lang sa labas. May bubuhatin mo dyan. Tapos putik-putik yan sa labas. Yung gate dati, wala pa yan. Hindi pa yan buo. As in dati, walang masyadong modern, hindi kagaya ngayon. Yung nararanasan nyo ngayon, swerte nyo na actually kasi kung kayong magandang tirahan, swerte nyo kasi may maganda kayong place. Intense yung service dati. Pero ang kagandahan nun, yun nga lagi kong sinasabi na pag dumanas ka sa hirap, pag naranasan mo yung hirap sa buhay, mas malaki yung chance na mas makaka-survive ka pag dumating yung challenge mo sa buhay naman. Pag ikaw naman pumunta doon sa hirap ng buhay na yun, na sitwasyon. Kumbaga matututo ka sa buhay, matututo kang dumiskarte kapag hindi na ipadana sa atin yung hirap sa buhay, hindi na ipadana sa atin kung paano kumilos mag-isa, mahirapan tayo mag-survive. Mahirapan tayo mag-survive. Kaya doon na-focus naman kami sa reading books. Basa lang talaga ng books. Lahat, babasahin yung books si Prabhupada, Bhagavad Gita, may small books, Srimad Bhagavatam. Yun yun, tas attend ka ng lecture, attend ka ng... kailangan, kapag mag-chant kayo, ikutin nyo yung nakapalibot kayo sa tulasi. Andito sa tulasi, andito kayo sa palibot. Ganun ka dati. Pero, yun yung magandang experience kasi alam nyo kung paano kayo dumiskarte. Yeah. Kasi pag, kumbaga, ang swerte ko lang kasi noon dati kasi nga naipadanas sa akin yung buhay na ganun. Ngayon, kumbaga may dumating man, alam ko kung paano na solusyonan or masolusyonan isang bagay. Kasi duman ako yun. Pero kung hindi ko siguro na kon yun, kung hindi ko napagdaanan siguro yun, baka kunting hirap lang dito, kunting bagay lang, lalabas ka na o kaya alis ka na, hindi ka na magpapatuloy. Wala. Kaya nga, hanggat maaari, yun yung gusto kong sanayin sa inyo. Na gigising kayo ng morning, magtiyan kayo ng maayos, kumain kayo ng prasyadam, attend kayo ng lecture, magbasa ng books. Lahat ng yun, hindi naman para sa dahil gusto namin pahirapan kayo. Lahat ng bagay na yun is para lang meron kayong baunin pag dumating sa time na kayo na yung susunod na henerasyon. May babaunin kayo at meron kayong maipapasa sa iba sa ibang henerasyon. Ang swerte kasi dito sa community natin, halos lahat provided na practice.
Yun na lang eh. Kaya nga sabi ni Prabhupada, what else do you need? Diba? Dito na lahat. So, pinrovide na lahat ni Prabhupada, ang kailangan na lang talaga natin is yung practice natin kung paano natin siya ma-develop at paano natin ma-increase pa yung service at saka yung practice natin ng yung daily activities natin, yung practice natin sa Krishna consciousness, spiritual life. Yung practice sa spiritual life na lang natin po-focus natin. Dito ko lang natutunan yung masama, mabuti. Wow. Kasi wala akong pakialam. So hindi mo alam, wala ka idea dati. Kaya, kung ano yung kahulugan. Wow. Kung ano yung kahulugan dito sa labas. Sa labas. Halo-halo. Pag nagkaroon na tayo ng sarili nating pamilya or pumunta na tayo sa level na mayroon ng next generation, mayroon tayong may papasa. So, yan. Sige, pahinga na tayo. So, Hugas na. Shanti. Marami pa tayong gagawin bukas. Salamat. So, hanggang doon na lang. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat po lahat. Ingat po. Diba?